Sa video na ito, aalis tayo sa ating comfort zone. Mag-overnight tayo sa isang maliit na isla na ni minsan ay hindi natin napuntahan. Ito pa lang ang unang beses na gagawa tayo ng ganitong survival challenge. Okay. Wala nang padugay-dugay pa, let's go! Dito na tayo sa Port of Libay. Target namin na isla ay andun. Andun, banda, andun. Ang pangalan po ng isla ay Ubay Island. Malapit lang po ito sa Sinipay Island. Shout out nga pala sa mga lahat ng mga viewers natin dito. Kasama pala natin ngayon dito si Broad. Ito yung original ko talaga na kasama sa vlog. Yung dati pa nung sinimulan ko ang pagbablog. Yeah, lapdos. Pupunta muna tayo mga lods sa Sinipay, sa isla ng Sinipay kasi may susugatin tayo doon. May imimit tayo doon na isa pang kasama natin sa survival na ito. Meron din tayong mga viewers pala mga lods sa Sinipay. Oh yeah, lapdos. Yung mga dala namin ngayon, ito, may dala kaming tubig, tapos yan, mga pagkain, tinapay. May dala din akong unan, tapos duyan. Tsaka si Bulbird, meron siyang tent din, okay? At meron din siyang tubig. At siyempre may kumot din siyang dala. Yeah, start na ni tatay. Start ng bangka mga lods. Lapdos na tayo. Oras natin ay 2:09. Hopefully makaabot tayo sa Ubay Island sa oras ng mga alas 3. Ilang beses na po ako nakasakay ng bangka papuntang Sinipay at ito talaga ang mga view na makikita natin. Ayan o. Yeah, napakaganda, di ba? Oh yeah! Dance TV! Kasama po natin sa vlog natin ngayon. Next step namin ay pupunta kami sa kanyang bahay para i-prepare yung mga kagamitan kung mayroon pang kulang, no? Bakit tinawag na Ubay Island? Kayambot. Oh yeah! Lapdos! Lapdos mga itlogers! Oh yeah! So yung gym nila ay parang gym lang din ng ibang barangay, ng mga karaniwang barangay. Isa po sa pangunahing hanap buhay nila dito ay ang paggawa ng mga ganito, ng mga lambat pa sa pangingisda. Alam nyo ba kung gaano kahaba ang mga ganito? Lagpas po ng 1 kilometro. Halos nga po yung iba ay halos umaabot ng 2 kilometro ang haba. Alright, so yan na po ang dala natin, ang kasama natin. Isang maliit na bag. Digana kasi pala doon, gamay ra. So rich po sila dito ng mga tuyo. Uy, uy! Uy, yeah! Yabo. Ginaya kay Mayabo. Asa pa nagikan, Lods? Ganito po sila mangumpra. Nasakay lahat sa bangka. Galing pa po yan sa kabilang barangay. Meron na po tayong posporo, fuego. Next, nabibilhin natin ay uling para kapag ihaw kami ng tuyo. So kita niyo, meron din silang video kihan, no? Wow! Oh yeah! Uy! Alam, mahikap na siya! Dili siya mga maklods. Oh, loko! Lo, di siya mamak? Dili. Wow! Pero kasi mga muhit ni. Halo dilo. Luta kayo eh, pero di lang kumawit. Wala, mahawiran na siya. Nahahawakan lang po pala siya. First time in my life sentence na makakita ng iguana sa personal, oh. Ang laki pala niya. Nanganad niya kataw. Para lang siyang aso, nahahawakan lang siya, makahikap ko eh. Murag buhaya, no? Yung kwan. Parang buhaya po yung kwan niyo, yung kalistis niyo. Yung kwan niyo, parang buhaya po. Oh yeah, mga lods. Oh yeah, iguana in my life sentence. Wow! Okay kayo. Bayi na siya, bayi. Bayi ni katang. Oh, grabe ito po eh. Pila tay. Ay, dagko di kay lang mo. Malalaki pala yung uling nila dito. Andito na tayo sa port. Pupunta na tayo sa Ubay Island. Lapdos mga lods. Oh yeah, kikayo. Alright, kompleto. Ayan, kompleto. May unan, may uling, may kwan tayo. Posporo. Dahil hindi po kami nakapagdala ng asin, ang gagawin naming pangpaalat ay yung mga tuyo. Napakasarap ng mga tuyo nila dito, ang lalamig talaga. Mangrove na, mangrove.
nakita po natin dito yung poste na kung saan kinabit yung mga wire para sa kuryente papuntang Sinipay, no? Oh yeah! First time in my life sentence na gagawin ng ganitong survival. Hindi namin alam kung ano mangyayari. Baka maraming mga ahas mamaya, no? So, nakita na tayong dito. Ano yan? Magbabayad muna tayo kay tatay. Alas 5 tay. Salamat kay tay. Sige, basta alas 5. Kuha namin. Iwanan na kami ni tatay dito. Ay, wag tay. Parang di ko alam kung anong gagawin. So, marami pa kasi kaming oras dito. Hanggang gabi eh. Overnight to. Kaya, okay. Asa na to na ibuta itong gamit, Lods? Kabalo ka, David. Tingin, may tata. Okay, maghahanap kami ng lalagyan ng aming mga gamit. Lapdosers! Okay. Napapalibutan pala ang isla na ito ng mga mangroves, oh. Yan, ang dami. May mangga, may bunga. Lah, konsumo. Meron po sila ditong maliit na statwa ni Mama Mary. Dalawa pala to. Parang simbahan to, no? Medyo established na rin ang isla na ito kahit maliit lang. Meron na rin silang hagdanan na semento. Konkreto. Okay, so hindi po kami mahihirapan sa mga lalagyan ng aming mga gamit kasi may mga ganito na sila, oh. Mga upuan na semento. Meron din mga ganyan, no? Kung saan binibilad yung mga tuyo. Next step namin ay lilibutin namin yung isla. Magta-timer tayo. Sinimula namin 2:59. Okay, so tingnan natin, no, kung ilang minuto lang ang itatagal ng paglilibot sa isla na to. Tatlo lang talaga kami ngayon sa isla. Kung mayroong mga iba dito, siguradong di na yan katulad natin. Panduta maligo, dito maligo po ko. Nindot, oh. Wow, dito banda malamig siya. Uy, may swimming pool kaso parang horror na. No, nagdalawang tatag pamingwit, no? Extension pa pala ang isla na to. Naghirapan talaga ang paglagay ng mga bato dito, oh. Kailangan nating mag-ingat. Matutulis yung surface ng bato. Corals ata to. Oh, pa, yung kita yan. Habang naglilibot ay nai-enjoy din natin ang mga tanawin. Napapalibutan kasi ang isla na ito ng mga bundok. Yung anong tawag ito, lutuan. Ang paglilibot ay isa sa mga paraan namin para magsunog ng oras. Kasi isa sa mga hamon sa mga ganitong challenge ay ang pagkabagot. Tingnan natin kung ilang minuto nga ba. Alright, so dito na nga tayo sa spot na kung saan tayo nagsimula kanina. Sinuwerte po kami dito, may signal. Dahil nga may signal, mas bumilis pa ang oras. At dahil wala pa kaming ibang magandang naisip na paraan para labanan ng pagkabagot, kaya eto, sige, cellphone muna. Pero sa akin, mas pinili kong enjoyin ang mga tanawin. Kasi paniguradong hindi na kami babalik pa dito. Okay tayo. Kuha muna tayo nito. Unang kain, stick bread. Well, Oh yeah! Pupuntahan muna namin yung maliit na bahay para check namin kung pwede ba siyang paglagyan ng mga gamit. Kasi tumutunog na po yung langit. Parang abandon na siya. Nung mas nilapitan pa namin ang barong-barong na ito, napag-alaman namin na may tao palang tumitira sa isla na to. At parang kaka-repair nga lang nito. Parang kakapalit lang ata ng bubong. At may nakita din kaming mga pagkain. Oh yeah! At nakita na rin namin sa wakas ang perfect spot na kung saan dito kami magtatambay hanggang dumating ang gabi. May mask. Pang tubig, oh. Okay, so ang ganda po ng view dito. Ayan, oh. Wow! Okay. Habang naglalakad ay napansin kong napakaraming tuyong dahon ang nasa paligid. Kaya dapat kaming mag-ingat sa paggawa ng apoy mamaya. Bago pa man bumagsak ang ulan ay dinala na namin ang aming mga gamit dito sa barong-barong. Kung magkataon man na darating ang nakatira dito ay makikiusap na lang kami. Maghahanap na siya ng mapaglalagyan ng duyan. Ako din. Maghahanap na rin ako. Si Broadwood wala siyang problema kasi tent yung gamit niya eh. Ito na, nakaset up na kami ng aming mga duyan, mga hammock. Dito na kami matutulog. Kaming dalawa, si Broad, meron siyang tent. Mamaya, i-update ko kayo kung saan niya ilalagay yung tent niya. Baka sa taas. May naririnig po akong pusa. May pusa pala dito. Wow, ano? Mimiyaw! Mimiyaw! Mamaya maglalaro ako ng Plants vs Zombies para maka-survive ako dito. 4:36 ng hapon. Titipid po tayo ng tubig. Na kayo tubig dala, Lods?
Ulit doon na tubig. Bungi na. Oh, grabe, ang charap. Ang Oh, sarap. yeah. Isang 1 week lang. Fights na. Marami pa palang bunga pero maliliit lang. Pulutin na natin, mangga. Ang charap. Okay, survival. Mangga. Kaso lang talagang tataas ang acid natin dito pag nag-compliance tayo. Oh yeah. Jaslom. Gamit na gamit talaga yung power bank natin, ayun oh. Galaw pa yung mga Magalaw. Balak sana naming maligo, lumangoy sa mga oras na ito. Pero pinagpaliban na lang namin kasi mabato talaga ang yung tatapakan at matutulis pa. Anong masasabi mo sa adventure natin? masarap talaga. Oh Lods, anong masasabi mo sa adventure natin? Grabe, ang sarap talaga. Medyo maginaw. Kumulo na yung itlog wins ko. Okay. Oh yeah, ito na. Hey! Mag-iihaw na kami dito sa isla. Napakadali lang gumawa ng apoy kasi napakarami po ditong mga tuyong dahon. Oh yeah. Survive na talaga. Pinaghandaan talaga namin to, mga idol. Lapdozerns! Oh Lapdozerns! Oh, yes! yeah. Hindi na makita yung mga mukha namin. Ang sarap. Aray. Tilan yung Oh. tay, agay lagi. Okay. Ang bango. Muta oy. Uy, wow. Muta kayo eh. Okay, live. Lapdosperme. Oh yeah. Di ako nakaramdam ng takot kasi tatlo kami. Ngunit napakadilim talaga ng paligid. Ang tanging naging ilaw lang namin ay ang mga flashlights ng aming mga cellphones. At sa hapunan ay medyo nahirapan kami dahil wala kaming magandang mapaglagyan ng aming mga cellphones para magsilbi itong ilaw sa aming mga kinakain. Let's go! Kain po tayo ng itlogerns. Itlogerns. Mga itlogern katabang. Sarap po ng toyo. Nam ang tuyo. Oras po natin 8:24 ng gabi. Yan lang po makikita natin. Sobrang dilim po talaga dito. Matutulog tayo ng maaga dahil maaga din tayong aalis bukas. Good night sa inyo. Lapdosperme. See you tomorrow. Pinilit kong matulog ng maaga. Ngunit sa hindi inaasahan kahit gabi na ay maalinsangan pa rin ang paligid at hindi ko namalayan. Napakaraming lamok na pala ang nakapasok sa aking hamok. At hindi lang pala ako ang hindi makatulog ng maayos, pati na rin ang mga kasama ko. Ramdam din nila ang maalinsangang temperatura. Kahit hindi maganda ang tulog ay kailangan namin gumising at maghanda kasi alas 5 ng umaga ang napagkasunduan namin. Nasusunduin kami dito sa isla. Dalawa lang ang dahilan kung bakit natin ginawa ang challenge na ito. Nais kong subukin ang aking sarili sa mga bagay na hindi pa natin nagagawa at paminsan-minsan kailangan din nating lumabas sa ating mga comfort zone para mas maging handa tayo sa anumang hamon ng buhay.